May pakwan? Iniimbitahan ko kayo makinig sa radyo tuwing Sabado, alas 7, no? Mamaya bibigay ko yung station sa inyo, 1098. Introduction lang ito, doon sa, pwede ako mag-seminar sa bahay nyo. Pwede ako mag-seminar sa church ninyo, sa barangay ninyo. Itong gusto kong seminar, kasi may oras natin hindi natin maubos na. May paksa. May paksa to tungkol sa bago, yung paglalang ng paglalang ng langit at lupa. Nung nilalang ang langit at lupa, hindi pa yan panahon ng tao. Panahon pa din ng dinosaurs. May lumang mundo dyan na wala. Napakita ko lang dito. Ito yung unang Earth bago pa dumating yung dilubyo. Pero may dilubyo nangyari nung mahulog ang Ito, anak ba ng Diyos to? May dilubyo na nangyari. Anak yata ng Timon. Pinsan ko yan. Bago dumating yung panahon ng tao. Itong panahon natin tao, maikli lang to sa geologic time scale ng mundo. Ang time scale ng mundo, bilyon na taon. Pero yung tao, mga 6,000 taon lang yung tao. Tao katulad natin, ha? So yung panahon yan, panahon ng mga dinosaur yan. Ano yung nangyari sa pagitan? Yung paghulog. Siyang pagsayan. Meron din kinalaman dyan yung tinatawag na logos, yung John 1:1. Nung pasimula ay ang verbo. Ano ba yung pasimula? Bago palalangin ng Diyos ang sanlibutan, meron na siyang panukalat plano paano lahat ng magaganap hanggang katapusan. So yung panukalat plano na yan, nakalagay sa Biblia. Meron din hiwaga dyan tungkol sa ating buhay, sa ating pag-asawa, sa ating pamilya, sa mundong ito, sa ating pamilya. Meron din pagplano ang Diyos, ano nangyari, paano maghari sa Kristo sa mundo. Si Kristo ang pinakasabihin natin, siya yung dahilan, siya yung pinatungkulan ng Diyos sa kanyang paglalang. Ngayon, ito yung panahon ng tao. Kung nilalang ang tao, nahulog ang tao, nagkaroon ng dalawang lahi. Napasalatas sa Biblia yung magkayulan na lahi. Then, nagalit ang Diyos kung nagsama yung dalawang lahi na yan. Pinatay niya yung tao sa baha. May nagsasabi na anghel ang nag-asawa sa tao noong Genesis 6. Pero, mas maliwanag doon sa Genesis na may dalawang lahi, yung lahi ni Cain sa lahi ni Adan. Nagsama yan kung nagalit ang Diyos. Nung nagkaroon ng maraming immoralidad. Kasi hindi ko lang gawa, no? Konting katotohanan tungkol sa immoralidad yan. Ngayon, lahat ng tao galing kay Noah. Ano man ang kasalanan nila na nakaano sa ating dugo, yan yung kasalanan na minana natin. Kaya paikli ang edad ng tao. Mula sa 900 na 120. So, ito na yung panahon ng mga patriarka. Nahati ang tao sa mundo sa tatlong anak ni Noah. Shem, Ham, Japhet. Itong tatlong anak ni Noah, magkakaibang kulay. Shem at Japhet. Oo, yung Shem, yan yung mga Middle East. Yung Ham, yan yung mga Afrikano. Yung Japhet, yan yung mga puti. Pero meron sa atin, halo na. Ibig sabihin, yung iba, naging silaw, naging kulang, naghalo-halo to, nagkalat sila sa mundo. Ngayon, yung Tore ng Babel, yung istorya niyan, malaking tipong karawan sa panahon natin ngayon. Nagkakaisa ang mundo ngayon, di ba? Pero yung pagkakaisa nila, hindi ayon sa saktal na kalooban ng Diyos. Pinahintulutan lang ng Diyos yung nangyari dito sa mundo. Pero ang mundong ito nagiging Babylon, katulad ng panahon ng Tore ng Babel. Sa Babel kasi, gusto ni Nimrod, magkaisa yung tao. Ay isang lingwahe sila. Kaso alipin sila ng isang paniniwala, gulong ang isip. Katulad ng mga denominasyon ngayon, na parang nagtatayo ng denominasyon, kinukulong ng isip ng tao. Ang gusto ng Diyos, malaya ang tao. Katulad dito. Malaya ang tao na makapag-suri, makapag-kumpara ng katotohanan. Gusto ng Diyos yan eh. So, sinira ng Diyos yung Tore ng Babel
kung paano kinalat ng Diyos yung mga denominasyon para makapagsaliktik tayo. Yung mga denominasyon na alam natin ngayon, meron silang mga aral na makikita ninyo yung unti-unting paghayag ng Diyos. Kunwari, mula Katoliko, Protestante, Pentecostal, Oneness, Anti-Message. Bawat lumabas na denominasyon, mayroong mga mensahe ng Diyos na frozen in time. Yung ibang na hybrid dun sa denominasyon, na hybrid nahalo, yung ibang nahalo doon, yun ay aral na galing doon sa Katoliko na merong bahid, merong nahalong aral ng paganismo. Yan. Unti-unti yung paglabas ng Protestante sa Katoliko, pagsimula ng Diyos para yung katotohanan, unti-unting ibalik. Sa mamaya, i-detalye ko pag umabot tayo dito. So, pagkatapos ng panahon ng Babel, ito naman sa panahonan ng patriarka, yung Israel. Tinawag ng Diyos si Abraham, si Isaac, si Jacob, naging Israel. Naging Israel si Jacob, yung Exodus, yan na yung lumabas sila sa Egypto, sinatag na yung bansang Israel. Doon ibibigay ng Diyos yung kanyang kautusan. Ngayon, naibigay ang kanyang kautusan, ang Israel ay hindi putarawan ng iglesia, kahit kung paano tinawag ka mula sa sanlibutan. Kung paano tinawag ang Israel mula sa Egypto, tinawag ng Diyos ang bawat isang manampalataya sa buong mundo para maging bayan niya. Hindi putarawan ng Israel sa iglesia ngayon, sa baptisman. Yung panahon na pagtawag sa kanila, binigay ang batas, may nangyari sa kanila. Dahil sa katigasan ng puso nila, sinalot sila ng Diyos. Pinalayas sila sa bansa nila. Ito yung panahon na tinatawag na 70 weeks of Daniel. Kung mayroon sa inyo nakakaalam ng 70 weeks of Daniel, bago dumating si Kristo, ito ay propesya sa katapusan